Bagay tungkol sa ating buhay-buhay. Ako at ikaw, makinig at matuto, magkasama tayo sa bawat kwento, I, me, and you. Ang guest natin today ay walang iba kundi si Banat Bay. Nako, welcome to the show. Hindi ako marunong mag-podcast, mag-take-over ka na. Magandang araw po. Hey, magandang araw. Kumusta? Long time no see. Oo nga po. Oo nga. Ano na, last time yata kita nakita kasama ni na Mocha at yung buong tropa. Nag-show po kami doon sa inyo. Sa Ilocos, oo nga, paikot-ikot tayo sa bahay. Ano ba yan? Oo, talaga naman. Pero ngayon, ikaw na yung vlogger. Dati manager ka, di ba? Parang sobrang behind the scenes mo nga nun eh. Oo. Mahihayin po talaga ako sa personal. Anyari? Anyari? Sobrang samahalan talaga ng gobyerno. Correct! Talaga, napilitan. Kasi dati talaga, pag ini-interview ka o hinahata ka sa harapan, I remember even in Ilocos, even later on, nung panahon ng mga kampanya, parati mong tinutulak yung iba. Sabi mo, manager ka, hindi ka makasali doon. Tapos ngayon, ayan na, ang ingay-ingay na natin. Oo nga. Banatero galore. Kasi talaga sa personal po, mahihayin po ako. Malayong-malayo doon sa Sa YouTube ko. sa Banatero Oo. persona mo. Tapos pag naglalakwatsa ako, mag-isa lang. Talagang ano lang ako, introvert ako na tao. Nakikita ko nga sa mga con mo nakaka-bipolar actually yung mga feed mo. Kasi on one hand, yung private mong lakad, yung mga pagkain, yung mga tourist spot, yung parang walang normal na tao na private, na walang entourage, ikaw lang, ganun. Actually, madalas kong gawin yun. Nagpupunta na ibang bansa, mag-isa lang. Oo, talaga. Nag-isang buwan nga ako sa Europe, mag-isa. Totoo ka? Ba't mo gusto yun? Hindi, una pinuntahan ko si Tatay Digong. Correct, sa The Hague. Pero Ayan. wala lang, mas gusto ko talaga mag-isa. Oo, ako actually, hindi rin ako mahilig ng entourage kasi parang buong buhay ko maraming sumusunod sa akin. Nakakapraning na. So actually, nung nag-aaral ako sa abroad, tunto ako na mag-isa. Memorize ko lahat ng tren, lahat ng bus. Hindi ako marunong mag-drive, bulag eh. So, ganun. Enjoy din mag-isa, di ba? Kasi kung saan mo gusto pupunta ka doon. Hindi ka nag-i-in-time na nakakarami ka ng lugar eh. Tsaka hindi hawak yung schedule mo. Yun nga, At least ikaw ang nagdi-decide kung saan kakakain, saan ka tama. pupunta. Oo, tapos hindi mo type na lumipat pa, tambay ka muna doon sa lugar na yun kung nagandahan ka, whatever. 1 month ka sa Europe, mag-isa. So, iba ka doon sa Banatero persona. Iba talaga. Totally iba. Natuwa nga ako eh. Actually, di ba, supposed to be napakatapang, napakaangas. Sabi mo nga, I'm a proud mama's boy. Nabasa ko yun eh. Totoo ba yun? Oo. Nakakatuwa nga eh. Sabi Talaga ko nga, mama's boy ako. Talaga? Close Bakit? kami ng nanay ko eh. ilan ba kayong magkapatid? 2 lang. 3 actually. 3. Wala. Tapos, ikaw favorite, ganon? Ikaw Hindi. ba yung eldest o bunso? Bunso. Bunso. Kaya pala bunso baby forever. Ganon. Pero malungkot no, your mom got cancer, sabi mo. Opo. Matagal? Actually, matagal eh. Binigyan pa siya ng Lord na mahabang, kasi sabi nung doktor, maikli na lang eh. Pero humaba, more than 10 years pa. Ang swerte, blessed din, nadaan sa dasal. Oo. Grabe. Kasi hindi naman madadaan sa PhilHealth, di ba? Nakakainis. Actually, nadaan sa Coke. Yung ibang Coke hindi po yung Coke na... Ng palasyo? Oo. Ayan naman. Hindi, mahilig lang kasi mag-Coke yun eh. Ay, gano'n? Talaga? Oo. Hindi, kasi di ba nakakaawa yung mga humihingi ng mga walang kamatayang GL, yung mga guarantee letter na hinihingi sa aming mga senador. I hate that eh. Kasi Pero parang wala na po kayo nun, ano? Kuno, pero marami pa rin. Yung mga sa majority, alam mo naman, mga Hindi, sa inyo sikat. po, wala na kayong person. Ako, 0-0 na kami. Ako, talaga yung mga oposisyon, matagal na, since 2023, hindi na kami binibigyan ng, wala na kaming AIX, mga MAIP, lahat ng ganun. Awang-awa nga ako. Kasi for me, hindi naman ako makikinabang doon yung may sakit ang nangangailangan Shouldn't be political, di ba? Kakainis nga eh. Pero
Bakit kailangan pa po nun? Hindi na lang Kaya nga, diretso na lang doon sa department. that's right. Yun nga ang sinasabi ko nung budget hearing. Sabi ko, tigilan na yung mga GL na yan. Sabi na, ay wala na. Wala na. May sulat-sulat pa eh. So, ayoko yung ganun eh. Bakit maninikluhod pa yung mga Pilipino? Karapatan nila yun. At ang pinaka-efficient dyan, wala naman kami mga politikong alam tungkol sa medical condition, kung sino talagang mahirap at nangangailangan. Bakit kami ang nagsisintensya dyan? So, for me, dapat ibagsak na lang yung pera sa ospital. Lalo na yung mga small and marginal ba, yung maliliit at hirap na provincial hospital, doon na lang ibigay. Sila ang nakakaalam. Doon yung doktor, doon yung pasyente. Pero wala po tayong batas na ganun ngayon. Na dapat diretso na lang doon. Well, supposed to be. Pero yung actual practice, syempre, palakasan pa rin. Tapos, hirap na hirap nga yung mga tao, humingi ng kung ano eh. Nako, talaga naman. Proud mama's boy. Ano ba yung mga Ano ba yung mga characteristics ng mama's boy? Ano yun? Talagang hatid sundo ko yun sa work niya Talaga? before. Before? Ikaw ang sumasama? Nung nagkikimo, Kaya ganun Dean's din? Lister ako eh. Ha? Dean's Lister po ako. Kaya nga. Kasi Dean po siya eh. Oh, ayan naman. So, talagang Talaga? Teacher mama mo? Dean po siya. As in, Professor? University Dean. Wow. JRU. Oh. University Dean siya. Ang galing. So she's really kuan. Pero sabi naman nila yung iba naman, kapag teacher naman yung magulang, you're never good enough. Very pushy talaga sila na talagang straight A's. Oo. Pipilitin ka talaga. Totoo, demanding. Hindi naman. Pinasok niya ako kasi nung nag-UP Diliman ako for 5 years. Oh. Tapos sinipa ako ng UP. Ba't naman? Matagal na daw ako sobra. So, tinanggal na nila ako. Bakit matagal 5? Di ba umabot mga Sinalino Broca 9 years? Pinalitan yung din namin eh. So, nung pagpalit, medyo nagbida-bida, lahat ng 5 years tanggal na. So, lumipat ako sa school ng mami ko. So, paglipat ko doon, binigyan niya ako ng mga professor na kaibigan niya Ayan naman. na mahigpit. Talaga? Talaga Meron mahigpit. pala, So, kahit anak ako nun din, wala. Talagang Walang gusto. tatanungin ka on the spot. Kailangan may alam ka. oh my God. Nakakatawa ka pala. Tapos, pero mahilig kang mag-aral. Depende sa teacher. Depende sa teacher, ganon. Pag bobo yung teacher, Pag bobo yung teacher, nilalayasan pack ko up. talaga. Ayun, oo nga. Nakakaantok naman talaga eh. Ayun nga, nakakatawa. Tapos, pabiyahe-biyahe ka rin, mag-isa. Where was your last travel? Thailand. Thailand. Ay, yun lang nakita ko. Na ang bongga ng sweet. Opo. Oo, nag-sweet tour ka pa eh. Kakaaliw. Dito po yun. Dito ba yun? Oo, Hindi yung- ba Bangkok yun? Hindi po. Yung huli ko dito. Kasi kahit dito, nag-check-in ako sa hotel na mag-isa. Yung tawag, ano tawag nila? Staycation. Staycation. Bakit? Magtatago ka lang. Hindi naman. Para lang new environment. Kasi, Maiba lang. oo, nakakatoxic ang politika. Ganon? Wala ka naman sa Senado. Punta ka kaya doon. Makiramay ka kaya sa amin. Natatoxic ako dun sa Malacanang eh. Malacanang. Bakit napunta ka? Hindi, I mean, Hindi ka naman toxic. dilawan, hindi ka naman pinklawan. Yun na lang ang mga imbitado doon eh. Kasi pagkabukas mo ng TV, nakikita mo si Auntie Claire, nakakatoxic. Hoy, ikaw yung pinakamamahal noon. Super love ka noon. Kasi selos na nga ako. Nung una, pinapansin pa ako. Ngayon, puros banat. Bakit? Ba't ikaw ang pinagtitripan noon? Si Auntie Claire? Oo, lagi kang, lahat, papatulan, lahat ng sinabi mo. Sa vlog po niya. Yeah. Hindi lang sa vlog, pati sa press con. Ewan ko eh. Kasi sa tingin mo, anong problema niya? Oh, O anong powers niya? ewan ko. Di siguro attack dog talaga siya. Oo nga. She was hired na attack dog. Talagang ginagampanan niya ng purong-puro, no? Talaga naman. Tsaka nag-enjoy siya na may nanonood sa vlog niya. Kasi dati walang nanonood doon. Di ko kasi kilala dati kung Lagi yan lang na abogado yon na medyo mahina. Oo. Mahina yung logic. Kaya nga marami yung bumabara doon ng mga lawyers din. Wala nga, tawa nga kami ng tawa kung ano-ano na lang eh. So, nung nagkaroon siya ng opportunity na doon sa Malacanang, ayun, Ano? nag-vlog na Masyado na nag-enjoy. Oo. Love na niya talaga. Pero okay siya, perfect siya doon. Perfect siya. Kasi bumabagsak lalo yung Feeling ko nga, infiltrator. TDS yun, promise.
Tuwing may sinasabi, maraming nagagalit. Pag ayaw nila yung balita, fake news. Diba? Ano ba ibig sabihin ng fake news? Hindi, ang fake news, yung sinadya mo talaga. Oo, kaya nga. Sinadya mo mangnil lang. Iba kasi yung fake news sa wrong news. Yung wrong news, Nagkamali lang. nagkamali. Like Oo. the mainstream media, sometimes, di ba, nagkakamali sila ng gamit. Ay, hindi, fake. Ah, oo. Ayaw ko pumayag. Talaga, tigas ng ulo. Ayaw pumayag talaga eh. Oh, sila kasi, ngayon, talaga nananadya na ang mainstream. Di ba nagalit sila kasi sinabi mo na Bayaran hanggat may utos, palibasa bayaran, hindi nila Bayaran ilalabas naman ang talaga balita. sila. Ha? Oh, doon pala alam ko na yung isang anchor nila na may BMW na sports car. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Pero alam ko na noon pa eh. Tapos nung binanggit ng Marines, Oo. Nung binanggit ng Matik na, Marines, sabi ko. matik na ba? Anong masasabi mo sa Marines? Yung 18 Marines. Naku, pumunta sila sa Senate. Awang-awa ako sa kanila. ano sila, credible para sa akin yung talagang sinasabi nila. Kasi na-interview namin sila eh, personal. Doon nga ako nagkakaso eh. Kinasuhan ako ni Trillanes dahil in-interview ko siya. Ay, oo nga. So, Oo, mahal ka rin nun. Isa ka pa. nakailang kaso na sa akin yun. Talaga? Hindi na nagsawa, talo naman lagi. Ganun. Hindi marunong, ewan ko hindi marunong yung abogado niya pag binasa niyo po. Parang nangi-istorbo lang talaga. Mantakin niyo, kasuhan niya si Boss Dada, yung isa namin Correct. kasamahan. Oo, yeah. Nawala Oo. naman dun sa Oo, interview. he wasn't in the interview, di ba? Hindi naman siya kasali nun eh. Wala lang. Nung time na Hindi yun. ko nga alam kung bagong graduate ba yung mga abogado nito. Parang mahina talaga. Mga DDS din yun. Inside job. Ganun din. Daming DDS nagkalat. Maraming Pero- secret DDS ha. In fairness Aminin. dun sa mga Marines, pag in-interview mo talaga sila, alam nila lahat. Tama. At saka kahit paikot-ikutin mo yung tanong, Yung pa rin. same pa rin yung sagot nila. Tama. At saka ang dami nila. Sa Oo. 18, nagkakatugma-tugma pa rin kahit papano. At saka makita mo naman yung itsura, di ba? Pag nagsasalita, yung sinasabi lang countenance sa mga abogado, iobserbahan mo yung itsura kung nagsisinungaling. Hindi mo naman kailangan ng lie detector test makita mo naman eh. Tapos yung awang-awa ako. Tapos nung galit na galit sila, nung sinabi na bayaran sila, na tigpa 5 million daw binigay sa kanila, they were so offended, di ba? Kasi tinatayang nga nila yung buhay nila and everything. Pagkatapos sasabihin na binayaran silang lahat. Tapos kinento nga nila yung mga buhay nila na yun nga, nagkasakit na nga yung magulang at anak. Tapos nung araw na pumunta sila sa Senado, yung isa sa kanila namatayan pa ng kapatid kasi wala siyang pang-opera. Ano ba yan? Tsaka nung tinanong ko po sila regarding do sa kaso ko, kasi kinasuhan ako ni Saldi ko 4 na kaso. Kabisado nila kung sino yung mga abogado, kung sino yung nagkaso sa akin. Correct. So alam nila kilala rin nila yung mga personality. So alam nila yung details nung kaso ko. That's right. Without me telling them. So alam mo talaga may alam sila. Tama. Tapos yung karagdagan pa, di ba may 3 pang lumitaw? Marami pa sana yun eh. Kaya lang gulo-gulo nun eh. Yung sumunod na Blue Ribbon sana, pero hindi kami nakapunta. Kasi sinarhan yung gate, tapos linito-lito kami lahat. Ikot ako ng ikot sa EDSA noon, kasama ni na Senator Robin, sina Senator Marcoleta, yung pala hindi itutuloy. Meron pa marami pa sila eh. Gusto talaga lumitaw at magsabi ng totoo. Tapos sabi nila, may mga detalye daw na hindi nagkakatugma, nagkakaiba. Alam mo, mas lalong for me, reinforcing na totoo yun eh. Dahil hindi naman pare-pareho yung pag-unawa mo di ba? And the fact na may mga small details that differ, kita mo na hindi aral, hindi ensayado, hindi script. Pero actually, ang nagbabago yung media. Yes. Halimbawa, yung paglabas ng picture ni Kiko Pangilinan na sinabi may maleta, tas Wala binawi naman daw. sinabi eh. Wala naman sinabi mga the first army. place. Lumabas lang yung picture kasi pinapakita yung mga empleyado. Correct. Doon kay Saldi, doon sa hangar. Sa Oo. helicopter niya. Walang sinabi, pero Wala. sinabi ng media, Na may maleta. may maleta. Oo. Tapos biglang binawi daw. So, it's really the media. Alam mo, halatang-halatang may PR sila eh. Kasi Well, may super. may director eh. Uy, Halatang-halata. at hindi lang mainstream Pag nakita mo yung mga trolls online Oo. pare-pareho ang sinasabi, di ba? Paulit-ulit. Kahit wala ng connection, yung pa rin ng sentence na lumilitaw. Kaya, like you said, may scriptwriter. Sa palagay mo, naniniwala ang taong bayan sa 18 Marines? Oo, sa tingin ko. Kasi pinapalabas kasi ng mainstream na puros kasinungalingan, drama. Sila daw yung scripted. Hindi po. Kasi Tingin mo, sinasabi nila, bayani si Villanueva. Pero pag tinignan nyo yung post
ni Villanueva. Oo. Ay, grabe. Thousands ang talagang pinagtatawanan na siya. Kawawa nga si I Joel. mean, pero ba't syempre, nagkaganon? in the eyes of, sa mainstream, bayani ang dating niya. Sa mata nila Gatchalian. Si Cheese. Oo, bayani. Si Cheese din, di ba? Kasi lumipat din si Cheese, silang dalawa, no? Binanatan rin sila. Ang talagang mas kasi kay Joel dahil Pastor. JIL siya. Oo. So medyo, si Cheese kasi alam naman natin politiko noon pa. Ako naman, ayoko naman sila i-condemn kasi grabe naman ang ginagawa naman sa amin. Iniisa-isa kami. Uubusin naman kami ng pilit. At the rate they're going. May kota yata, bago umabot ng SONA, may X number of senador nakakasuhan. Actually, kaya po naintindihan ko si Cheese. Oo, Ang hindi si ko Cheese. maintindihan si Joel. No, pero may plunder din siya. Hindi, Plunder kaya lang po ba? kasi O kay Joel, Oh. as a pastor, you're willing to die for the gospel. Oh. As a matter of fact, the gospel was born out of the martyrs, yung sa mga apostles. So siya, Sacrifice eh. plunder lang, bakit hindi... Lang. I mean, si Senator Marcoleta may plunder din. Kaya nga. Pero hindi naman babaluktot. Si Senator Marcoleta, plunder na hindi namin maintindihan. Tapos si Jinggoy. Tapos si Cheese. Pero si Cheese at si Joel, wala pang kasong lumalabas. Si Cheese, ayun. Ano ba yan? Lahat na lang may kaso. Ano mo say mo? Okay lang po. Ganun talaga eh. May kaso din ako eh. Kung ano-anong kaso sa COMELEC naman. Ganyan, lahat kami. Nakakaloka. Kaya nga, iniisip ko nga, ilan ba ang kailangan nilang senador bago mag-SONA? Kasi daw, kailangan bonggang-bongga yung SONA. Paano magiging bongga yun? Negative 15? Negative 14? Ha? Oo nga po eh. Itong latest. Ano kayang SONA sa- yon? Di ba last year, feeling ko soundbite lang yun eh. Mahiya naman kayo. Hindi akalain that it will acquire a life of its own at gugulong ng gugulong, lalaki ng lalaking halimaw. Ewan ko, anong paandar kaya nitong state of the nation naman ngayon? Hindi. Maganda siguro. Si Auntie Claire na lang pagsalitain nila. Ganon? Ganon? Pagpiestahan mo? Para lalo silang bumagsak. Talaga? Oo, love natin yun. Kakaloka siya. Ayun, pinapasikat natin. Wag. Ayun yung SONA, ang target date. Ngayon, yung mga senador, lahat nanganganib. Tapos si Bongo rin, di ba? May warrant. Ay, ano ba yan? Pero kung mga senador, may plunder. Ang mga vlogger naman, cyber libel. Ano ba yung cyber libel na yan? Never heard naman natin yan dati. Actually, dapat talaga na-decriminalize na yan cyber Ano ba yan? Ginagamit talaga ng mga politiko to, Panakot na lang siya. At saka iniipit. Ang tataas pa ng piyansa. Kataas-taas ang lalaki ha, sa Hindi, probinsya. sa simula pa lang po, sa abogado pa lang. Abogado to begin Ubus with. na pera mo. Kasi Oo, wipe hindi out naman ka. gumagalaw abogado ng walang O syempre, may anda lahat yan, no? Per hour pa, yung iba. Yung mga vlogger, as if naman lahat bilyonaryo. Hindi naman lahat banat eh. Hindi naman. No, it's so expensive ha? It's not a joke, Opo. di ba? So, sa palagay mo, Jason Sa, nakailang vlogger na ba tayo na may kaso? Madami na po. Ang dami na eh. May yung taga Cebu. O yung mga Cebuano, Yung buong Banateros po. the Banateros. Lahat kami may kaso. Sina Trixie ba may kaso? Yung iba, di ba? Tapos sina Joey, yung mga yun, di ba? Si Attorney Trixie wala po. Siya, Siguro pero yung alam grupo nilang may niya, abogado sila. may abogado na siya. libre. Siya na mismo. Yun, hindi siya mapapahirapan. Pero yung tropa niya, may iba dun, may kaso din. Gulo, no? Paano ba yan? Ano ba ibig sabihin pag puro sa cyber libel? Maraming hindi dapat sabihin, ganun ba yun? Actually, mali talaga yung paggamit nila ng cyber Yeah, libel. it's really wrong. Sobrang Hindi mali. dapat ganun. kasi nag-i-impute ka ng malice. Malice, yeah. Intent to malign, di ba? Parang Tapos- like any other libel. Wala namang malice sa mga sinasabi na... kasi yung vlogger, nagre-react lang naman. Oo, correct. Unless you invented the fake news. It's a different thing. It's not cyber libel. And then it's, mahirap yun eh kapag politiko or public person. Di ba? Parang free for all yan eh. Kasi public person ka eh. Tsaka ilang beses na po sinabi ng Supreme Court yan na dapat Ayan. hindi onion skin. Yeah, that's right. Pakatapos, paano ipoprove na intent to malign? Na meron kang intent? Na talagang gusto mong siraan yung tao? Kaya mahirap din eh.
Pero nagagamit nila, no? Sobra po. Super, yeah. And prison correctional, ang bigat, ano? Nung penalty, ang bigat. Ang tindi rin eh. Kasi sobrang dami ko nga po libel, di ko na maalala lahat eh. Kasi Ganon? Opo, mga more than 8 Ha? na libel ko. Up to now, buhay or Ay, hindi, na-dismiss the na? rest dismiss na. Ang Out natitira na. na lang Awa. kay Trillanes. Ay. Itong latest. Pero lahat po yan. Si Torre, si Ontiveros, Ay, si talaga si Zaldico. Senator Ontiveros, linibel ka rin? Opo. Bakit? Anong ginawa mo? Yung fake witness niya, Ay, yung si Renes, oo. Nagkaroon ng ethics complaint yun, ha? Ano na nangyari doon? hindi ko po alam sa inyo. Oo nga, Hindi ano ko po nangyari alam doon? sa Senado. Parang biglang naalala ko, parang 100 years ago na yun. Tagal-tagal nun. Oo nga eh. So long ago, whatever happened to that? So sa tingin mo, syempre ngayon, di ako pwede mag-comment sa impeachment. Pero katatapos lang ng pre-trial, kinakarir ko sana yung pre-trial conference para pag umabot na sa trial, maayos na kami. Kasi naalala ko yung mga dati, pag marking pa lang ng documents, tagal-tagal. Pero dun sa pre-trial pa lang, hindi na kami pinapunta. Tapos sila lang nag-usap. Tapos wala naman madesisyonan. Ganun din. Ano ba yun? Anong fearless forecast mo dyan? Sa tingin ko talaga, ipipilit nila na bumaba yung numero. Bumaba yung numero, 22 senators na lang. Baka maging 20 na nga at the rate they're going. Pero ako, I give the benefit of the doubt kung si Chis Escudero ang magiging presiding officer. Ganun Better than si Gatchalian. Si Gatchalian parang, sensya na po parang clueless na nangyayari sa Senado eh. Parang Hindi naman, sobra parang ka. nagaantay lang ng utos kung ano gagawin. Hindi kasi si Sherwin, pinapalabas niyang technocratic siya, pero sa dami ng negosyo ng pamilya niya, maraming nagsasabi na wala siyang magawa kundi sumunod. Kasi 'di ba, marami silang negosyo sa mining, sa reclamation na pagkalaki-laki. Ayun, daming Hindi, tsaka sabit sa mga utang sa SSN. Saan ba yun? Sa JSIS? Saan ba yun? Ano po siya parang hindi mo maintindihan yung mga decision niya. Una, pro temp lang. Tapos sabi Oo. nila, Senate President pa Tapos rin sila nag-swear in. Tapos biglang naiba na naman. Uy, pero wag ka. Nakapunta ka na ba ng Senate lately? Hindi pa po. Diyos ko. Nung huli lang, nandun si Senator Bato. Nung si Bato, oo. Nung Lunes, ang takot ko. Libo-libo yung pulis. Tapos lahat lahat nakabarikada doon. Ang daing mga barbed wire. Isang katutak na pulis. Tapos yung mga pulis galing pa sa Quezon Province. Sipin mo, kung saan nila kinuha yung mga pulis sa libo-libo nila, ni isang protest. Walang realista ni isa. Tapos hindi kami pwedeng pumasok. Tapos humahawak na ngayon ng Kayo gate po? NBI. Oo, hindi kami makapasok doon. Ang dami-daming pulis. Naawa ako sa pulis, ha. Ang dami nilang init-init kaya wala naman silang binabantayan kundi isa't isa. Baka kampo na ng PNP yun, hindi na po Senate of the Correct! Philippines. Correct! Sabi ko, ano to? Naging krami na tayo. Mukha na kaming barracks. Tapos sa NBI ang nakatutok doon sa gate. Bakit ganun? Ano ba nangyari? Kung nga maintindihan, tinatanong ko kay Sherwin. Sabi ko, Sherwin, bakit binubuntatan ako? Senator ako, ba't ako sinusundan? Magtatanim ba ako ng bomba rito? Hanggang sa office ko sinusundan ako, baka hanggang CR pa. Bakit? Anyari? Kasi daw may security threat. Ha? Bakit po yung isang senador ibang sumusunod stylist? Oo, inggit ako dyan. Aminin. Inggit ako dyan. Ikaw talaga. Kasi iba na kasi pag magpe-presidente, ikaw naman. Sobra ka pagbigyan mo naman. Alam mo naman, ganyan na talaga ngayon. Pagandahan blues. Maganda siguro regaluhan nyo nung yung Meta Glass. Ano Na may, yan? yung may AI Ay, yung na po. may AI dyan? Oo, para pagka hindi na siya tumitingin sa niya. Ay, sobra ka ha. nandun na. Ang bad-bad natin. Ako talaga, hirap na hirap kami sa Senate. Hindi biro-biro. Hindi na siya pleasant. Alam mo yun? At saka, sipin mo pinabalik kaming lahat para sa special session. Alang-alang lamang sa waling-waling. Say mo, at saka yung mga naturalization ng mga kung sino-sino. Urgent ba yun? Oo nga. Tanong natin kay Makakain ba ng Pilipino yun?
Tanong natin kay Senator Villanueva, kaya siya bumalik doon para daw doon. Baliw-baliw ako sa waling-waling din. Totoo naman. Ako mahilig sa tanim eh. Talaga waling-waling is the basis of all modern orchids. Chuchuchu, ganyan. Pero urgent ba yun? Milyon-milyon ang gagastusin para kalagkarin lahat ng senador at mag-special session. Pati ang Congress. Oh my gosh. Ano ba yun? Akala ko, di-decision na finally yung excise tax sa gasolina. Alam mo yun? Yung rinash-rush kami nung pumutok yung gera sa Middle East. Agad-agad sabi, wala nang debate. Hinihingi ng palasyo, dalian ninyo. Di nag-uwian na nga kami ni Senator Marcoleta. Hindi naman pala tayo makakapagsalita. Sige na nga, hayaan mo na sila. Pagkatapos nun, ilang buwan nang lumipas, hindi pa binabagsak yung excise tax. Yung pa rin eh. Hindi naman binawasan sa gasolina, sa diesel, sa crudo, di ba? Wala, binabalang daw sa LPG, sa kerosene. Ano ba yan? Kaya akala ko yun. Tapos kasi matagal ko nang minumungkahe, yung mga binabawas ba sa sahod ng mga, lahat ng wage earner, di ba may bawas mga pag-ibig, mga PhilHealth, mga SSS, GSIS. Sabi ko, pwede ba habang krisis, wala nang bawas. Matikman naman yung buo yung sahod. Ayun. Akala ko yun. Palpak, hindi. Nasupalpal ako. Excited pa naman ako kasi puros bill ko yun eh. Oo, tapos yung tutulungan yung mga farmer fisher folk, bibigyan ng extra crudo. Alam mo yun? Wala. So, hindi inayos sa excise tax? Wala. Deadma. Sige lang, bahala na. Ano ba yan? Talaga, ewan ko ba? Sa amin, wala na nagtatanim eh. Ewan ko ba sa kanila? Baka hindi inutusan. Sige, Ganon. yan. Ayan. Sige, sila hindi naman gagalaw ng walang utos. Ganon. Pero, kasi di ba may ambition yun for higher office ever since, nung 2021 pa yan, di ba, dapat mag-vice president and so on. Kung meron kang inaasam-asam, hindi ka pwedeng hindi desidido, di ba? Pero maganda po yung nangyari sa Senado kahit pa paano. Bakit? Hindi, lumabas talaga yung totoong mga senador ng bayan. At saka yung talagang senador ng palasyo. Dito Ganon? Oo. Kasi, Ikaw nga, sabi, pinapakinggan kita, BBM senators. Lupit eh. oo nga po, totoo naman. Kasi ma'am, without that pressure, it's madaling sumunod. I mean, madaling manindigan sa bayan kung without that pressure. Pero dahil may pressure kayo, and you still nandyan pa rin kayo, mas lalong humahanga yung tao eh. Sa palagay mo, pero hirap na kami. Yamot na nga si Robin kung saan na umabot. Ayun, tapos si Senator Marcoleta, kawawa naman. Sa edad pa niya ngayon pa madadali. Ano ba yan? Oo nga eh. Kawawa naman. Totoo po ba yung warrant niya? Sabi nagsisigawan na daw sa krame. At walang gusto mag-serve. Yung sa INC po, totoo po yun. Alin? Lulusubin daw. Lulusubin ng INC? Dahil tinatago daw si Bato. Doon. Ano Or si ba? Marcoleta doon magtatago. Ganon? Pwede ba magtago doon? Join na rin eh. Biglang nagka-interest eh. Ano ba yan? Ang hirap talaga. Lahat may kaso, lahat ginugulo. Ayun, miski sa Senado, sinusundan kami. Ano ba yan? Tapos fully tapped yung mga phone namin. Tapos pinag-aaway-aaway kami. Nung pumasok ako, sabi ko, saan na yung upuan natin? Kasi nagbago na. Tinatanong ko. Tapos nandun ako, nakahilera kay Jinggoy at kay Manong Dante. Tapos sabi ko, ayoko dyan. Ako nang susunod sa plunder. Tapos, yun, pinag-aaway-aaway kami na tinataboy ko daw si Jinggoy. Hindi naman eh. Naging masamang biro na lang yung plunder sa amin eh. Actually, mas lalong inangat si Jinggoy ngayon. Oo, kawawa Kasi si Jinggoy. before talagang, siyempre. Inuupakan siya ng todo eh. Tsaka iba yung image niya eh. Ngayon talagang mas lumipat sa kanya yung good one eh. Oo, Kesa totoo. dun sa... Narinig kita, sabi mo, nung martial law, may batas militar. Kahit pa paano may batas. Ano man batas, may batas. Ngayon, ano masasabi mo sa Benda law? Oo nga. Baluktutin. Kakaiba. Na sobrang na-weaponize ang ombudsman. Sobra. They're controlling the politicians. May hangganan ba to? Ikaw, may pulso ka ng masa. Anong palagay ng Banateros? Saan ito? Lahat mag-iintay na lang ng 2028 kung sakali.
Sa akin kasi, for me, I'm looking at it as a Oo. bigger picture. Kasi wala na akong bigger picture. Sad-sad na sad. Talagang nandyan na kami eh. Sorry to say, mama, kasi Kasi I'm asking for perspective na, hindi ko na alam kung itong hahantong eh. ang tigas kasi ng ulo ng mga Pilipino. I mean, what happened to before, 86. hindi na nadala. Ibinalik pa uli. I'm not saying you're bad. Hindi po yun ang ano ko. Kaya lang, sana natuto na tayo doon. Hindi pa eh. At ang Ganun din ang palagay ko eh. Kasi parang feeling ko, kung may nakakaalam ng mga consequences ng mga ganyang lakad, siguro ang pamilya namin. Kasi talagang nakataya kami dyan kami talagang napahirapan and everything. Kaya nagugulat ako, ba't inuulit? Bakit parang nakalimutan ng lahat na nakalipas? Ma'am, how do you feel na you're given a chance, pero your brother failed? Yeah. Kami na nga, di ba, parati ko sinasabi kami na yata pinakaswerteng pamilya, tao sa buong mundo. Talagang hulog ng langit. Sino ba binibigyan ng second chance? Tapos, ganito, bigo, sobra. Ang daming bigo. Eto pa, ang pinagkaiba din nung panahon ng ama ko, may nagsasabi si Jinggoy, nabanggit mo. Marami sa aming kaibigan na sinasabi, alam mo, nung panahon ng martial law, alam mo na kung sino ang kaaway. At yun talaga ang upakan. Maliwanag yun. Kung NPA ka, sorry na lang. Deadball ka na. It's over. Ganon. Kung nakikipagkalantari ka sa kaliwa, meron kang communist na leanings, ganyan. Klaro yun. Walang kiyaw-kiyaw. Ito, ang labo, bakit tinatamaan yung mga kaalyado? Nag-umpisa kay Inday Sara at sa mga Duterte. Yan naman nagpapanalo noong 2022. Bakit uupakan? Tapos sunod-sunod na, sina Jinggoy, last man standing sa Malacanang noong 1986. Uupakan naman si Jinggoy na anak ni Erap at ni FPJ. They were the last there. Kaya nga, everybody saying, hindi mo na alam sino pang tinatamaan. Bakit yung mga kasama, yung mga kaibigan? Pero sa tingin niyo po, sinong nagko-control? Your brother or your sister-in-law? Hindi ko alam. Marami sila dyan, di ba? Nung bata ako, sinasabi kong snake pit ang Malacanang. I used to say, kasi ang dami, may sakit na yung tatay ko noon. So, marami ng ambuyong, marami talagang nakikialam na. Ewan ko, si Bongbong, kung ano yung sitwasyon dyan. Matagal na kasi hindi kami nag-uusap. Na-out na ako dyan ng maaga eh. Tapos, I don't know, marami nagsasabi, sina Martin Romualdez, si Tambaloslos, ayan, tapos yung asawa, tapos yung mga kung sino-sinong cabinet member, diba, in and out. Nag-umpisa kay Vic Rodriguez, na-out kagad. Iba na naman. Ngayon na naman, sinasabi yung mga Remulla, na-out na rin daw. Si Ralph Recto daw. Ang daming tinuturo nalilito na ako. In short, yung binoto natin, hindi yon ang namumuno. Parang ganun. Hindi ko maintindihan. Or, ang sabi din, di ba, power hates a vacuum. There's simply a vacuum at the top. Wala talagang namumuna. Everybody's on autopilot. Ganun ba yun? Hindi ko alam. What about the Remullas? I basically grew up with them. Yung tatay nila close sa ama ko. Kaya inakala ko na yung tatay nila, ganun din sila. Pero ibang klase. Wala talaga. Ang hirap, Pero ano yung masasabi niyo po na sinasabi? Pero eto nga, hindi ko nga alam, nung eleksyon, traumatized ako. At alam ko na talagang mahihirapan ako. Swerte nga, nakalusot pa eh. Dahil alam ko, sinabihan nga ako ng napakaraming mga political pundit, umatras ka na. You're in a hopeless situation. You're a Marcos who's pro-Duterte. Sabi nila, wala. Saan ka kukuha ng boto? Lahat ng loyalista galit sa'yo kasi anti-administration ka. Lahat ng Duterte, hindi ka patatawarin kasi Marcos ka. Yun, hirap talaga ako. Totoo talaga. Pero sabi ko, siguro makikita naman nila. Pero before kasi, before tumakbo po yung si BBM sa president, actually marami na nagsasabi, kahit ako nalaman ko na you're better than your brother. Ayun naman. Meron po talaga ako naririnig na kayo talaga po yung nakakuha yung talino at galing ng father niyo po. Why hindi kayo ang tumakbo at yung brother niyo ang tumakbo? Kasi siyang may gusto at saka yan ang kabilin-bili na ng tatay ko. Yung lalaki, di ba? Kasi pangalan niya, ganyan.
hindi ako dapat pumasok sa politika eh. Parang si PRRD din, di ba? Ayaw niya na si Inday uupakan, hindi pambabae. Very protective ang tatay sa girls eh, di ba? Ganun talaga yun eh. So, ayaw nilang ganun. So, yun ang nangyari na si Bongbong. Parati akong back up. Parati akong campaign manager, taga-tulak, ganun. Tapos, Kasi kahit po nagpunta kami sa inyo sa tinatanong ko amin. yung mga tao Ay, oo. Ano pa po kayo kaysa kapatid? o sa Ilocos. Opo. Oo, sa Ilocos eh. Kasi bata pa ako, alalay na ako ng tatay ko. Parati akong backup dancer ng papa ko. Parati kong kasama. Ayun, so lahat ng utos ng tatay ko, ako yung, uy, etong gagawin na, wag ganyan. Ayun, tapos sisitahin yung bakit ganyan, ba't nagkaganyan yung kalsada? Ako rin papadala doon. Tapos pag may dala-dala mga papeles, ako rin magdadala. Si Bongbong, parang hindi masyado siyang involved. Ako maliit pa ako, nandun na ako eh. Ayun. Pero hindi ako supposed to be magpolitika. Kasi, yun, nakakatawa nga. Pro Duterte ka from the beginning. Kailan ka mag-umpisa naging very pro Duterte? Doon pa po. Nung DDS. 252. At doon pang, kasi, di ba yung grupo ko po, mga Pero girls, taga Davao ka? Hindi Hindi eh. po. Kaya nga, paano ka naging Duterte advocate? kasi nung sa Mocha Girls, di ba, nag-iikot kami mga Yes. probinsya. Oo. Puro plastic ang politiko except si PRRD. Yun talaga yung pag pumunta ka doon, syempre Mocha Girls yan. Alam mo na kaagad yung diskarte ng mga politiko. Natatawa nga ako ngayon pag nakikita ko yung mga video ng mga politician na ang bait, pero mga babaero naman, mga manyakol. Puro, ang dami doon. To the point, muntik-muntikan na ako napaaway sa mga politiko dahil gusto nila makipag-inuman pa after the show. Oo. Sa kontrata ko, bawal yun eh. Tama. After the show, Tapos uwi may na. bit-bit ka pang girls. Nako. Oo, ganun talaga. Maging Sabi interesang ko, talaga. Meron dyan sa Bulacan, talagang pinaligiran ako ng mga bodyguard police niya. Uy, as in? Oo. Afraid? Kakatakot naman. As in, basta wag ka lang bibigay, hindi ka naman gagalawin eh. Yung tatakutin ka lang. So, ganun ang... Maswerte ka na nun yung iba, ang dami kong kilalang artista ng mga babae. Basta wag ka... Tinakas ko pa, yung isa, umakyat pa sa bubong. Naku, kung anong nangyari sa kanila. Hindi, kasi pag bumiyahe din po ako, madami din po akong dinadala security. Oo, Kasama at saka sa marami ano po. naman kayo eh, kahit paano. Yung kawawa, yung mag-isang performer. At saka matapang kasi si Mocha. O, isa pa yun. Talagang pagka niya, binabara niya. Oo, marunong naman kasi kayo eh. Lakad ninyo very professional, kaya hindi naman pwedeng ganyan-ganyanin. At si So PRRD nakita mo. Si PRRD talaga, never. Ilang beses kami nag-perform sa Davao, never niya kami pinatawag para i-meet. Oo. Usually, matik na yan eh. Papatawag ka ng mayor, papatawag ka ng Sure, congressman, oo. mamimili pa yan. Ano mamimili? Pipili yan sa grupo mo. Tapos lalapitan ako. Sasabihin, "Bay, pwede ba ito? Ito yung card ko, ako nang bahala sa'yo." Humihindi kagad ako. Talaga sinasabi ko, pasensya na po. Kasi Di dapat na turn off ka sa politics forever. Paano ka naging very political na ngayon? nakakita ko ng isang mayor na si PRRD na iba. na matino. Yung matino talaga. Kasi hindi ko naman iaano yung kung hindi matino. Matino talaga si PRRD. Oo, meron lang siyang mga rough edges, yung pagmumura. Pero Sinasabi naman niya eh. hanggang doon At lang. least authentic. Sinasabi niya, ganun ako eh. Yun. Kaya din, Ako naman nakasama ko sa Congress. Nakasama ko yan eh, nag-congressman siya. He was so unhappy. Asar na asar siya. Tatlo yung girlfriend niya. Ako naghahawi nung isa. Kasi barkada ko. Nakakatawa yun eh. Sobra siyang funny. tsaka iba rin talaga yung Davao. Oo, ang ganda. Pag pumunta ka talaga doon, ramdam mo yung pagbabago ng tao. Yes. Kasi hindi mo lang makikita sa gobyerno yun eh. Hindi lang sa local government. Oo. Makikita mo yun doon sa tao. Yes. Ma-adapt nila yung ugali nung nasa ibabaw nila. Kitang-kita mo talaga yung ugali ng tao doon. Sila mismong sisita sa'yo pagka may ginagawa disiplinado. ka. O, wag mag-yosi dyan. Di ba? Kasi sabihan ka talaga, di ba? O, uwi na. Kwan na. Kaya Curfew na. medyo pag nandun kami, nabobore kami kasi 12 pa lang, sarado Curfew na na, yung di ba? No more service. gabi pa naman kami nagigising. Correct. Ayun. Pero yung taong mismo sasabi sa'yo eh, di ba? Hindi na yung restaurant or yung pulis, wala. Galing nga eh. Yeah, kawawa naman. Paano ngayon ang mangyayari sa DDS na nawalan ng Tatay Digong? Makaka-survive ba ang grupo ng Duterte?
Sa tingin ko kasi In spite na wala si PRRD sa kasi atin. sinasabi nila na mga Duterte supporter fanatic. Doon sila nagkamali eh. Hindi ho fanatic ang mga Duterte supporter. Meron lang kaming ideology na ina-adapt na gusto namin mangyari. Kasi tulad nung kay Mayor Baste, nakita nila din doon eh. Si Mayor Baste hindi rin paligoy-ligoy yun eh. Pagdating sa pamamahala. So nakita namin doon na yun, kung ma-adapt ng anak niya, susundan din namin. Ganun lang naman yun eh. Kung meron pang ibang leader magiging ganun, sigurado susuportahan din siya ng tao. Pagod na ang Pilipino sa korupsyon. Pagod na ang Pilipino sa mga trapo. Pero hindi ba maabot sa panahon na yung Pilipino disappointed? Siyempre, eto nga, disaster nga. Negative, ewan na ang administrasyon. Tapos disappointed din sila kasi inuupakan naman si VP Sara na ang dami-daming kaso, corruption, confidential funds, blah, blah, blah. Hindi ba darating ang panahon na asar na yung Pilipino sa magkabilang kampo? At sino na, third force na ng Pinklawan, Dilawan, NPA, etc. Siguro, pero sa akin Di ba umabot na yung US sa ganyan? Galit sa Democrat, galit sa Republican. Tapos halos kalahati, wala, non-aligned na sa US. Yun ang sinasabi ng mga media. Pero in reality, pataas ng pataas si VP Sara eh. Yes. Kahit anong Kahit paninira, tapos pababa ng pababa yung isa. So, hindi middle ground. Dapat sana, pareho silang bumababa. Oo. Hindi eh. Para masabi mo na style US. Oo. Hindi. Sa tingin ko, yun lang yung sinasabi nila para may tumakbong third option. Third option. Which is yung kaalyado nila sa television. Nako ha. So, yun ang packaging. So, bakit tahimik ang liberal, ang yellow, ang pink? Bakit sila tahimik sa gitna ng bilyon-bilyon, Actually, trilyon-trilyon na pagnanakaw? Yan po sana ang magandang isona ng kapatid niyo po. Oo. Nagpapasalamat po kay BBM. Dahil sa kanya, na-reveal ang lahat ng kulay ng mga dilaw at pink. Dito mo malalaman na hindi sila... binuhay pa kasi. Linibing na didigong yan. Ano ba? Dito makikita talaga na hindi sila anti-corruption, hindi sila talagang anti-Duterte lang sila and they want to be in power. Well, anti-Marcos din sila, pero Duterte muna. In the meantime. Pero Sooner or later, gagamitin din si Bongbong, di ba? Ngayon, ginagamit siyang pang-upak kay Duterte. Tapos sooner or later, siya rin ang upakan. Yan ang ramdam ko. Hindi naman kami mahal ng mga yan eh. Pero for now, Pero for now, plastikan, ever, politika. talagang they want to go back to power. Yun eh. Mga pink at saka dilaw, mga entitled talaga to eh. Sila lang ang huli, sila lang ang magaling, sila lang ang anti-corruption. Ay, sila lang ang malinis. Oo, sila kahit lang hindi. Eh, Makakabalik ba? Diyos ko, nadidepress na ako. Ayoko na. I don't think so. Kasi yung sinasabi nila na si Lenny, na ang argument lang ng mga Si tao Lenny, doon, si Risa, si Nabam, si Nakiko, buhay na buhay daw, namamayagpag. nobody's taking serious kay Risa. Risa Ontiveros ang pinakamalalang politiko na sa Pilipinas. Bakit malala? Wala talaga yan. Katak Una, talaga? mahina talaga utak. Ikaw Sorry talaga. to say, pero that's true. Di ba, makikita nyo. Sumbong kita. Ikaw May nalaman nga ako eh. Oo. Hanggang meeting, meron siyang earpiece. talaga? Nga sabi ko, ano Sila ba ni namang Pia klaseng politiko nagtataraya, to? nagalit na si Pia kasi naka-record kami lahat. Naku, nervous naman ako. Hindi ko sinabi yun, pero Si Pia nagalit eh, Oo na, nga on eh. record nga eh. yun nga po. Talagang joke to si Risa Ontiveros. Si Lenny, Si magka-comeback. Lenny lang medyo may May sa comeback ba yan? konti, kaya lang hindi niya kasi kaya eh. Hanggang hindi niya maayos ang naga na totaling maganda. Yun yung hindi maintindihan ng iba eh. Ang Duterte is not because mabulaklak ang bibig, matapang, hindi eh. Ang Ako Duterte may Davao. Ako agree ako dyan. Kahit hindi ko kaalyado sa politika, ang tinitingnan ko yung lugar nila eh. Pag pumunta ka sa lugar nila, makita mo naman ang Davao. My God, bombahan, gulo, barilan noon. Ngayon kaganda, di ba? Pagkatapos yun,
yung mga lugar nila pag nakita mo sabi ko nga miski kay Senator Drilon, kahit ano pang sabihin na liberal, nakakatunggali, ganyan. Pero ang ganda-ganda ng Iloilo, di ba? Masasabi mo na maganda. Sa Bataan, makikita mo, di ba? Sabihin na nilang dynasty yung Garcia. Ganda din Ayos na ayos di ba? So, pag nakita mo yung lugar, makikita mo yung pamumuno Ako, I'm not saying na si Lenny hindi siya magiging presidente whatsoever. Maybe in the future, pag naayos niya yung Naga, pag napaganda niya talaga, Ewan ko, tagal ko nang hindi napunta doon. Pareho lang ang itsura wala talaga. Ano pa rin same pa rin Hindi Same, hindi mo oo. masasabing nagkaroon talaga ng change. Oo. Yun ang ano. Kaya nga kahit kami ni Yorme, magkaibigan kami noon, although nasa ibang ano siya ngayon, sinasabi ko sa kanya, stay sa Manila. Pagandahin mo Manila. Tama. Tao ang tutulak sa'yo sa national. Oo, makikita talaga. Kasi hindi naman kailangan Pag nakita ng tao, yung iba hindi naman kilala si Duterte noon Oo. noong 2016. Pero alam nila yung Davao maganda. True. Davao malinis. Nababalita nila, Yeah. disiplinado. Correct. So kaya sila nag-Duterte. Tama. Ganun talaga. Kaya lang, yun nga, kasi marami kasing national na mga sikat na politiko na wala naman local government experience, wala naman na totoong probinsya o constituency, di ba? Pero pagdating sa Manila, sikat. Alam mo na, ganun talaga yun. May pagka-chismoso ang Pilipino. Mahilig sa away ng mag-asawa. Ayan naman. Ay, may mga nag-career niyan. Hindi kasi eto po tingnan nyo po, bakit ang Pilipino pag nagbakasyon hindi sa probinsya? Bakit nga? Sa ibang bansa? Correct. Kasi they want to feel something new, Oo. something disciplined, progressive na bansa. Asenso naman. Oo, yung maganda. Nakalugmok na sa kahirapan. Kaya ngayon people are going to Japan because of the culture ng mga Hapon. Oo. Maayos, malinis, Plus, mahal respeto. ang ticket dito, papunta lang Siargao o Davao, kamahal-mahal, might as well. Ibig sabihin nun, uhaw ang Pilipino sa magandang bansa. Tama. Sa magandang government. At sa dami ng OFW natin, very exposed ang Pilipino sa Kaya maganda. nga sila po maingay. Hindi nyo napansin, Yeah, that's why OFW maingay. they can see the difference. Kitang-kita nila yung especially the health service. Oo. We have the worst health service sa Pilipinas. Grabe, no? Bakit Mamamatay ka magkaganito? dito pagka wala kang pera. Totoo ka. Kahit may pera ka, baka madali ka pa rin. Kasi sa kapalpakan ng sistema, walang kasiste-sistema. Ninakawan pa yung PhilHealth ng 62 billion, hindi ko kinaya yun. Naloka ako doon. Yun na nga So, saan tayo? What will happen hanggang 2028? Katagal naman ang 2028. I mean, it's awful coming from me, Kasi all our hopes and dreams for how long? 36, 4 na dekada halos, were pinned on an administration na itutuloy yung mga Marcos legacy sana. Naku, naging worse pa. Ano ba ito? Pero have you tried talking to your brother? It's, I think about 3 years ago, pinilit ako ng mga anak ko na mag-usap daw kami. Birthday yata ng isang anak ko noon. Tapos nag-usap kami. Napakababaw naman ang hinihingi ko. Sabi niya, ano bang gusto mo? Sabi ko, wala, yung sa Ilocos sana, yung birthday lang ni Sir, kung pwede lang ganyan. Tapos yung maglabas rin tayo ng konting libro. Hindi ko naman sinasabi na i-censor lahat ng anti-Marcos. Basta maglabas naman ng version natin. Yung ganun, konting tulak lang naman para sa history, ganyan. Kababawan nga ng paghingi ko. Wala rin nangyari. Oo naman lang, oo. Pag kinausap mo si Bongbong, laging nice siya, lagi siyang adorable. Parating walang problema. Oo, sang-ayon siya. Ang problema, pagkatapos doon, tapos na. Baka pagtulog niya po, may katabi siya. Wala na, the end. Kaya nga, nalulungkot ako Tapos yun nga, ngayon, syempre, galit na galit sa akin. Kasi, yun nga, sa issue ng droga, sa issue ng administrasyon, grabe. Yung mga magsasaka nakakahiya kasi syempre, inaasahan nila. Second Marcos administration, nakatutok na naman sa farmer, sa agrikultura, sa pagkain, abot kaya ng lahat, blah, 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 all that stuff, di ba? Mga kadiwa, Nutriban, sagana wala ang mahal-mahal ng pagkain dito. Pag nag-abroad ka, di ba masyashock ka, highly developed ang Korea and Japan, mas mura pa kesa dito. Actually, ma'am, may lumapit nga sa akin mga hog racer na na Grabe.
bakit pinirmahan daw yung pag-import? Pag-import. ang dami-dami nating baboy Ang daw. dami ng baboy kasi nga nag-restocking pagkatapos ng ASF. Di ang daing baboy, hindi mabenta, nabubulok. Paano kamura-mura, nakaputol na yung liempo. Samantalang kung tutuusin yung mga imported, dyan nang galing yung sakit. Yung ASF nang galing sa mga liempong imported. Kakainis. Tapos yung sa amin, yung mga gulay, yung mga carrots dyan sa Benguet, tinatapon na lang sa bangin ng mga igorot. Nakakasama ng loob eh. Sino po kayang kumikita sa importation? Ay, kilala ko. Kaya naman sa cyber libel ka, at ako naman mapaplunder. Yari tayo. Pero, kilala natin lahat sila. Sa BIR po, no? Di ba Hindi. ay, BIR sa customs? Hindi. Kapamilya. Ouch. Kapamilya. Aray ko. Ano ba yan? Ang Alam sakit. naman ng tao lahat eh. Sa kanyang... Oo, ang sama nga sa palengke. Entrega. Ito, galing dito. Eto ka. Diyos ko. Sa palengke, di ba? Sinasabi talaga ng mga tindera openly. Grabe. Nako, from sibuyas to kamatis, lahat ng bigas, sinahalo ang imported sa hindi imported, sa well-milled. Ano ba? Pati nga po yung vape eh. O yung vape. Anong masasabi mo sa vape? Ikaw na lang magsabi para ikaw naman ma-cyber live. Kinu- Total, 8 na eh. Kinuha Dagdagan nung- mo na ng siyam. Kinuha nung anak yung lahat ng Aray ko. distributor ng vape dito. Balita. May Hindi nagsabi. ako nagkwento nun mismo si Sir Jack. Si Sir Jack, dating vape ang business Ang racket niya. Nalugi yun. Na-scam yun ng 3 million dahil Uy, hindi biro ah. pag-order niya, Hindi pinasara nung Pinasara. anak. Ouch. Aling anak? Anak ng... Ng weteng. anak ng Judas. anak ng Grabe. demon. Pinasara. Grabe yung Tapos vape. kinuha niya lahat ng Oh, distribution. grabe ang vape Sabi na ko yan. pati ba naman, vape papatulan pa? Grabe talaga, grabe. Pinapahuli pa nga daw yung iba eh. Tapos hindi pa papasukin sa customs. Pagkatapos FDA ng bongga. Ano ba yan? Bumoto ako kasi sa mga tobacco dahil yan ang kwan namin. Produkto namin yan sa Norte, di ba? Tobacco producing kami. Kahit health hazard. Ala, basta yung magsasaka na lang, bahala na. Ako ngayon, sabi ko, pwede ba i-cancel na lahat yan? Nagiging ugat lang ng scam eh. Grabe. Mga kabataan kawawa din. Ano ba? Lahat na lang ng sektor. Oo. Pati Lalo na po ang droga. Ngayon, kalat na. Oo nga, Sa loob mura ng ba mga yan? clubs. Ay! Kung magkikita-kita kami, syempre, parati naman nagkikita-kita sa Senado, hindi ka naman pumupunta. May mensahe ka ba sa amin? Or anybody sa Senado na partikular? Sa aming grupo muna. Do it for the next generation. In your generation, wala na talagang I Anong pag-asa sa generasyon I mean, ganun talaga. I mean, when Moses tried na ialis ang Israel sa Egypt, hindi naman iniisip para sa sarili niya eh. Oh, wala na. It's the next, yung papasok sa promised land. So, ano ibig sabihin nun? Do it for us. Hindi pala, for them. Matanda na rin pala ako. Sorry. kaya I mean for them, so the next generation. Feeling bagets, ayun naman. Kasi tama yung sinasabi ni SP Cayetano, yung kung dati, yung korupsyon nasa taas lang. Ngayon hanggang barangay. Naranasan namin yun dahil nung tumakbo si Moca sa Manila as councilor. Grabe, hanggang barangay. Grabe ang korupsyon. Grabe hingian. Oo, Ganong katindi. At ang dami-dami pang kapitan sa Maynila. Oo, Grabe. lahat talaga sabi ko nga, ganito na ba talaga kalala ang korupsyon sa Pilipinas? Normal na. So, kung walang lalaban for them, kayo na lang Wala yun na. Kayo na lang yung last. Honestly, noon nga, di ba, bumabanat po ako sa inyo. Pero actually, napabilib nyo ako nitong huli na mga ginawa ninyo. Dahil it's not easy to, itong huli, hindi madali yung pagtayo ninyo para sa amin, mga Pilipino. Nakakahanga yun. Salamat. At sana ituloy nyo lang para sa next generation. Napapagalitan nga ako kasi sabi, pro-family ang Pilipino. Bakit mo sinusuwag yung pamilya? Tsaka ma'am, ganun din naman nung panahon ng nung tayo sinakop ng mga Espanyol. Minsan ang hadlang talaga din pamilya. You have, sometimes may higher call eh. Yung higher calling na yun, sometimes kailangan ka mamili between your family or your country. If you cannot, Naintindihan ba ng Pilipino yon?
Parang, I mean, if they cannot sacrifice for the country, get out of there. di ba we're so I mean, umalis ka na dyan. family-oriented. Yun nga Yun nga minsan minsan nakakasira sa atin eh. Oo nga eh. Nepotism nga is not a crime in the Philippines, di ba? Parang masama kang kamag-anak pag hindi mo tinutulungan yung kamag-anak mo. As a matter of fact, yan din mismo ang lesson ng Panginoong Hesus eh. Di ba nung sinabi niya na I'm not here to give peace but to divide. Some of you would be hated by your family because for a higher call. So the same thing with the senators. You have a higher call. It's for your country. Kung ayaw mo, umalis ka na lang pagiging senador. Kung hindi mo kayang isakrip. Kaya na ano ko doon sa sinasabi nila na kay Villanueva na sinasabi niya kasi yung family niya kawawa. Oo. First, you're a pastor. Next, you're a senator. Hindi mo maintindihan yun, then get out. Anong klase kang Pilipino na ano? For the rest of the Gatchalian block, for the Gachi block, anong masasabi mo kay SP, kina Ping, kina Erwin Tulfo? Anong mensahe mo sa kanila? Para masampal ako sa Senado ng malakas. Ipapaabot ko. Yan ang mahirap pag may tinatago. May tinatagong skeleton sa closet. Siyempre, iba yung tinatago ni Ping Lacson, ha? Iba yun. Pero yung tinatagong skeleton na closet. Siyempre, pag ano ka, madali kang maswade. Masasabunutan na naman ako nito eh. Nino ni Lacson? Ikaw talaga. Ayun lang. Sa akin, wala eh. At least ending na sila. Yun nga yung ano sa akin eh. At least, Aba, hindi. They're just beginning. Ikaw talaga. ending na yan, ma'am. Maniwala po kayo. Ngayon, maaring tahimik. Sisikat daw sila sa impeachment eh. Hindi totoo yan. Makikita ng tao eh. Makikita ng tao kung sumusunod ka sa taong nasa taas o talagang sinusunod mo yung konsensya mo. As a matter of fact, may isa akong nakausap na senator na nandyan sa majority. Now, Ano sabi? majority ni Gatchalian. Sabi ko nga, it's time for you to parang bawiin mo Or through the redeem impeachment. yourself. O redeem mo yung sarili mo through this impeachment. Kaya Panigan nga, mo talaga yung totoo, yung makikita mo. Kaya nga, yun na lang pinagdadasal ko. Sana si Cheese at saka si Joel, hindi na ako nagko-condemn sa kanila kung ano man yung tumulak sa kanila. Sana sa mga susunod pa, yung impeachment, yung Blue Ribbon, yung susunod na budget, baka ma-scam na naman. Lahat yan, sana naman isunod na lang nila. Sundan na lang yung konsyensya, di ba? Unless wala talaga silang konsensya. So, ang sentensya mo sa majority block, katapusan na ninyo. Wala, tapos Ikaw na po talaga. sila sa tao. Sa tingin ko, wala na talaga. Ma'am, tingnan nyo na lang reaction sa social media. Ang lupit! Oo. Pag nag-post si Villanueva, talagang natatawa ako kasi yung ano ng tao sa kanya. Uy, hindi nakakatawa, nakaka-nervous yung sinasabi ha. Hindi kasi talaga nag-aalisan yung tao sa... Imagine yung nag-aalisan sa JIL because of that. So sad. Ako, mahal Kaya ko nga pa ako, naman lagi ko nga sinasabi mahal ko sa pa kanila. naman si Brother Eddie. Hindi, sa akin, sinasabi ko sa kanila, continue with the Lord. Nagkakamali ang tao eh. In every church, nag-fail minsan ng pastor eh. Tumuloy lang kayo. Lumipat na lang kayo siguro doon sa pastor na may paninindigan. O talaga, tama. Nako, banat talaga. Maraming salamat. Napaka-long playing natin. Ikaw talaga, ako na-interview nito. Hindi naman yata ikaw na-interview. Sorry po. Pero- Daldal lang. Pero masaya naman. We know so little about you as a private person. Ang alam lang namin yung banateros eh. Kaya nakakaalim may iba pa palang side. Oo, ako naman, may message rin ako sa mga vloggers na nakahabla. Ipaabot na lang sa mga banateros. Isa na lang yata ligtas sa 7, no? Sabi mo. Oo, so, tapos sa ating mga iba pang kaibigan na mga vloggers, pagpatuloy lang natin, paglaban lang natin yan. Hayaan mo na yung cyber libel, tiis-tiis na lang tayo, ganito talaga. Pero napakahalaga kasi na ipalabas yung katotohanan. Napaka-importante na malaman ng tao kung ano talaga yung nangyayari na pinipigilan ng mainstream at kung sino-sino pa. Importante yun eh, talagang freedom of speech, ika nga. Sabi nila, age of information, dito sa Pilipinas, nagiging age of disinformation. Huwag naman peke lahat ng balita. Manatiling totoo ang ating mga vloggers at banateros.